Good day, Pinoy Mommies! For today's video, pag-uusapan natin kung paano nyo ma-differentiate ang sipon at allergy sa bata. So, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, wait lang, masyadong mababa yata ako. Hawakan ko na lang, sorry. So, yun. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. So, sa mga babies na toddler, 1-year-old hanggang 5 years old, yan yung mga batang sinisipon. Tapos, inuubo, minsan may lagnat or wala. Or laging may nasal discharge, yung tumutulo yung kanilang sipon. Sinasabi ng iba na baka allergy lang or baka dahil sa panahon lang. Kapag naman matagal na, baka sasabihin kailangan na ng antibiotics or baka meron na talaga siyang viral infection or trangkaso. So, paano nyo ba ma-differentiate na allergy ito at hindi siya talaga sipon na cause is virus? So, yun po yung pag-uusapan natin at kung paano nyo malalaman. Naririto po ang mga sumusunod na sintomas or senyales na allergy lamang iyon. So, ang mga symptoms po ng allergy or yung tinatawag nating allergic rhinitis ay bahing ng bahing dahil makate ang ilong. Tapos, isa pa, tumutulo yung ilong pero clear lang naman ito. Walang kulay, hindi siya dilaw or hindi siya green. Tapos, syempre meron tayong copy. Barado, no? Pero itong mga symptoms na sinabi ko, symptoms din po kasi ito na common colds, yung sipon na galing sa virus. Isa pang symptoms is pangangati ng ilong, yung hard palate mo, no? Kung may rhinitis ka din, mami, maalam mo yan na may allergy ka kapag lagi mong kinakati yung taas ng mouth mo gamit ang iyong dila. Tapos makati din yung lagi yung tenga mo. So, pag si baby is nakikita mo siyang kinakati niya yung tenga niya ganito or yung ilong niya, lalo na kung ganito. Yan, may tawag doon allergic salute. So, lagi nilang ginagayan kaya yung ilong nila may ganyan. Nagiging ganon. So, papakita ko dito yung sample ng allergic salute yan. Sign yan na may allergic rhinitis si baby. Okay? Another symptoms would be transverse nasal crease. So, makikita nyo dito sa picture na to, yan po ang itsura ng transverse nasal crease. Kasi nga, makati lagi ang ilong. Tapos, allergic gape, no? Continuous open mouth breathing. So, makikita mo, kapag barado yung ilong nila, humihinga yan sa pipig. Allergic shiners. Yun yung dark circle under eyes. Sa mga malala, yung allergy, makita mo black na yun dito nila. Kasi pati yung mata, makate. Tapos, next is chapped lips. Dry na yung lips. Tapos, kapag tinignan yan ng doktor, may kulay yan eh. Maga yun dito nila. So, kapag pina-check niya sa doktor, makikita nila yung dito, sa loob. Turbinates ang tawag doon. Pag maga yan, medyo maitim yung kulay, so allergy po yun. So, yung mga sinabi kong symptoms din po kasi yun ng common colds. Pero yung mga allergic gape, mouth breathing, allergic shiner, yung makati yung tenga, yung hard palate, yun, sa allergic rhinitis po yun. Meron pa tayong senyales or mga signs na masasabing yung rhinitis po ang cause ng sipon ni baby. Kapag meron siyang history ng atopic dermatitis. Kapag ang baby mo or yung anak mo, nung infant po siya, meron siyang rashes lagi dito sa face, sa kanyang balat, no? Makikita mo dito, ganyan po yung itsura ng kanyang rashes. Ang tawag po dyan, atopic dermatitis. Eventually, wag naman sana, kasi itong mga may allergic rhinitis or atopic dermatitis, 2/3 of the time, nagde-develop ng asthma. Ang tawag po natin doon is allergic march. So, from the infant, magkakaroon ng atopic dermatitis yan. Tapos, allergic rhinitis, tapos asthma. Pero hindi po lahat na nagkakaroon ng atopic dermatitis is mag-develop into allergic rhinitis, tapos magiging asthma. So, meron lang percentage. And, isa pa, meron pa tayong signs na may rhinitis si baby is kapag meron kayong family history na asthma. Pag may lahi po kayo at pag yung kapatid niya meron din. So, mataas ang chance na may rhinitis si
baby. So, paano may iwasan na magkaroon ng allergic rhinitis si baby? Ginagawa nyo pa lang siya, meron na siyang chance na magka-allergic rhinitis, okay? So, ito po yung mga protective factor para maiwasan ang allergic rhinitis. Number 1, kailangan breastfeeding si baby lagi. A prolonged breastfeeding is one of the protective factors for allergic rhinitis. Isa pa is yung early introduction of wheat, oat, barley, eggs, peanuts. Yon. Kapag hindi nyo dinelay yung pagbibigay ng pagkain sa mga ganito, pwedeng hindi magka-allergic rhinitis si baby. And early exposure sa mga pusa at aso. So kapag less than 1-year-old pa lang, meron na kayong alaga sa bahay, pusa at aso, malayo na yung chance na magkaroon ng allergic rhinitis si baby. Ano naman yung mga factor na nagpapataas ng chance na magkaroon ng allergic rhinitis si baby? Ito yung family history of atopy kapag may lahi po kayo. So mataas po yung chance na magkaroon ng rhinitis si baby. Kapag cesarean si mommy, so mas maganda talaga na normal delivery. Kasi pag cesarean, marami ang chance na may kung ano-ano makukuha ang sakit ni baby. Kapag laging sinisipon si baby, more than 3 times na in 1 year, magkakaroon din ng rhinitis si baby in the long run. Or hindi na magkakaroon lagi. Mataas po yung chance niya. Medyo kung hindi ka sanay talaga, lalo na kung first time mommy ka, may hirap i-differentiate na allergy lang ito or sipon na talaga na infectious. So, of course, lagi ko nire-remind sa mga mommies, kung hindi ka sure at more than 3 days na ang symptoms, magpa-check up na po kay doctor. Lalo na kung may lagnat. Kasi kung may lagnat, ibig sabihin may infection na. So, either viral dyan or bacterial. Tulong po sa ito, please like, share, and subscribe. Thank you!